Hindi ang mahihirap ang dahilan ng mataas na singil sa kuryente. Ang malaking bahagi ng ating binabayaran ay napupunta sa generation, transmission at ang nabanggit ko nga, ang lifeline subsidy rate para sa low-income households. Ang lifeline subsidy ay hindi lalagpas ng 1% ng total electricity bill. Hindi ko po minamaliit ang halos 1% na lifeline subsidy na sinisingil sa atin. Ngunit, hindi rin po ito sapat na dahilan para isisi at maliitin ang mga mahihirap sa presyo ng kuryente. The Honorable J.C. Abalos of the Four-Piece Party List is recognized. Mr. Speaker, dear colleagues, to our guests present, at sa lahat ng kababayan natin na nakikinig ngayon, magandang gabi po. Nitong mga nakarang araw, Mr. Speaker, sa kabila ng sari-saring issue tulad ng krisis na epekto ng gera sa Middle East, mga usapin ng accountability at transparency sa ating pamahalaan at iba pang mga usapin, may isang issue ukol sa bayarin sa kuryente na nagdulot ng tensyon at hindi magagandang pananalita laban sa mga pinaka-vulnerable at pinakamahirap na sektor ng ating lipunan, kabilang na dito ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Mr. Speaker, ang tinutukoy ko po ay ang usapin tungkol sa Lifeline Subsidy Program. And I stand here today with the hope of informing our countrymen about the Lifeline Subsidy and the misconceptions circulating online. Mr. Speaker, when people see their bills rising, when they work hard and feel that they are carrying more than their fair share, that frustration deserves to be heard, not dismissed. Ngunit, dapat din po nating linawin, Mr. Speaker, hindi ang mahihirap ang dahilan ng mataas na singil sa kuryente. Mr. Speaker, please allow me to refresh our memory and briefly discuss the background of this subsidy program. Ang Lifeline Subsidy Rate ay nanggaling sa Section 73 ng Republic Act 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Isa po itong government subsidy program para mabigyan ng discount ang mga low-income electric power consumers. This was initially programmed for the next 10 years after its enactment. In May 2021, this subsidy program was expanded by the enactment of RA 11552 or the Expanded Lifeline Rate Law. Sa pamamagitan ng batas na ito, maaaring mag-avail ng lifeline rate ang marginalized end user sa pamamagitan ng subsidy or discount sa kanilang electricity bill. Just to briefly illustrate, an electricity bill is composed mainly of generation charges, transmission charges, distribution charges, and other items. Kung titignan po natin ng maigi, makikita po natin na ang malaking bahagi ng ating binabayaran ay napupunta sa generation, transmission, at distribution charges. Habang may bahagi rin sa ating monthly electricity bill na napupunta sa ibang component tulad ng government taxes, universal charges, and other miscellaneous components, including the subsidy for senior citizens at ang nabanggit ko nga, ang lifeline subsidy rate para sa low-income households. According to ERC Resolution Number 2 Series of 2026 of January this year, the Uniform Lifeline Subsidy Rate was fixed at 1 centavo per kilowatt hour. This equates to roughly about half of 1% of the entire electricity bill. Ang lifeline subsidy ay hindi lalagpas ng 1% ng total electricity bill. Mr. Speaker, hindi ko po minamaliit ang halos 1% na lifeline subsidy na sinisingil sa atin. Ngunit, hindi rin po ito sapat na dahilan para isisi at maliitin ang mga mahihirap sa presyo ng kuryente. Bukod rito, tinakda ng ERC resolution na nabanggit ko kanina ang National Lifeline Consumption Threshold at 50 kilowatt hour. Ibig sabihin, ang mga marginalized household na ang electric consumption ay hindi hihingi sa 50 kilowatt hour sa isang buwan ay maaaring mabigyan ng 100% discount. Para sa kaalaman nating lahat, ito ang itsura ng household na may 50 kilowatt hour consumption sa isang buwan. 4 na light bulbs running at 10 hours a day, isang electric fan used for 8 hours a day,
isang television on for 9 hours a day, and a relatively small refrigerator that is usually running for 24 hours a day. This, according to the ERC, is a typical set of electric appliances of a poor household. And to note, most of them may not have televisions or refrigerators that make their electricity consumption far lesser than 50 kilowatt hour in a month. Bagamat may joint resolution na po, Mr. Speaker, ang DOE, ERC, at DSWD sa automatic registration para sa mga 4Ps, nais ko rin po linawin na hindi lahat ng 4Ps beneficiaries at hindi lahat ng pinakamahihirap na sektor ay nakikinabang sa subsidy program na ito. Ayon sa latest ERC data, as of March 30, 2026, may 333,894 individuals na nakaregister sa Lifeline Subsidy Program. 271,000 sa kanila ay benepisyaryo ng 4Ps, habang ang iba, 62,000, ay non-4Ps beneficiaries. Nais ko pong idein, Mr. Speaker, na sa 330,000 plus registrant na ito, halos 135 to 150,000 lamang ang nakapag-avail ng subsidy. Sa totoo lang, Mr. Speaker, mas marami pang ang excluded kesa included sa programa. 333,894 registrants, but only less than half, 135 to 150,000, were actually able to avail. Given these numbers, Mr. Speaker, I do not think collections are efficiently utilized yet, considering that the tripartite resolution was only issued this year. Mahalaga rin po, Mr. Speaker, na maunawaan rin natin ang obstacles sa implementation. Napakahalagang maintindihan natin ang mga realidad na dinadanasan ng ating mga pinakamahihirap na kababayan kung bakit hindi simple ang pag-avail sa programa. Isa sa mga realidad na ito ay karamihan o halos lahat sa kanila ay tenants or renters, at ang electric service account ay nakapangalan sa may-ari ng kung saan sila nakatira. Sa madaling salita, Mr. Speaker, hindi sa kanila nakapangalan ang electricity bill, kaya hindi basta-basta ang pag-avail ng Lifeline subsidy. May mga pagkakataon rin na sila ay ang mag-a-assume ng isang abandoned electric service account at mahihirapan rin silang mailipat ang account na ito sa kanilang pangalan. Isa pa po, Mr. Speaker, ang realidad na karamihan ng ating pinakamahihirap na kababayan ay informal settlers. At dahil informal settlers, nakapaligid rin minsan ang tinitirahan sa mga informal na installations tulad ng jumper at illegal na connections, kaya hindi rin sila basta-basta makakapag-avail. Kailangan rin natin maunawaan ang realidad kung saan hindi lang isang pamilya o isang household ang sakop ng isang tahanan at ng isang electricity bill. Hindi rin po madali mag-register sa Lifeline Subsidy Program, lalo na sa mga nakatira sa laylayan. Malayo ang biyahe papunta sa distribution utility offices kung saan pwedeng mag-register. May mga documentary requirements rin sa registration process na maaaring mag-discourage sa ating mga kababayan sa pag-avail ng programa. Bagamat onti pa lang ang natutulungan ng Lifeline Subsidy, halos lahat naman ng 4Ps beneficiaries ay apektado sa pambabatikos ng ilang mga netizen. We must also understand, Mr. Speaker, when trust in institutions are low, when we are all in the middle of an energy crisis, when people see their bills rising, when they work hard and feel that they are carrying more than their fair share, that frustration deserves to be heard. Pero habang kinikilala po natin, Mr. Speaker, ang damdaming ito, kailangan din nating itama ang direksyon ng sisi, hindi sa mahihirap. Uulitin ko po, Mr. Speaker, 333 plus thousand registrants para sa Lifeline Subsidy, pero less than half lang ang nakapag-avail, 135 to 150,000. In spite of millions of Filipinos experiencing poverty, and also millions of Filipinos who feel that they are paying more than their fair share. Mr. Speaker, inaasahan po ng representasyong ito na sa parating na annual report ng Energy Regulatory Commission sa Joint Congressional Energy Commission as specified in Rule 4 Section 2E of the IRR of RA 11552, mabibigyan po tayo ng karagdagang impormasyon ukol sa programang ito.
Kaya nananawagan po ako na sana makonvene po ang JCEC para matugunan po natin ang problemang ito. Mr. Speaker, as we move forward, we must approach this issue with both care and clarity. When people see their bills, their frustration deserves to be heard, not dismissed. But at the same time, we must be equally careful not to direct the frustration toward the wrong place. The Lifeline subsidy under RA 9136 as amended by RA 11552 is a targeted mechanism still limited in reach with only a fraction of eligible households currently able to avail of it. About 1% of the electricity bill goes to the Lifeline subsidy. This tells us two things. First, that the program is not the primary driver of electricity costs, and second, that its design and implementation may still need to be improved. If a policy meant to help is now being misunderstood or causing division, then our responsibility is to revisit and refine it thoughtfully. We must remain open to examining all possible approaches, whether within the current framework or through alternative means such as making the necessary amendments. Mr. Speaker, this issue reminds us that behind every electricity bill are ordinary Filipino families doing their best to get by. When costs rise, people naturally look for answers, and that frustration is real. But as we discuss this matter, we must keep the conversation grounded in facts and directed toward solution, not one another. At malinaw po sa datos, ang Lifeline subsidy ay maliit na bahagi lamang ng kabubuoang singil sa kuryente at limitado pa ang naaabot nito dahil sa mga hamon sa implementasyon. Ibig sabihin, kung may kailangang pag-usapan, yon ay kung paano mapapalinaw ang sistema, mapapabuti ang pagpapatupad, at masisiguro na tama at sapat ang impormasyong nakakarating sa publiko. Kaya ang panawagan po ng representasyong na ito ay simple. Pag-aralin natin ng maigi ang programa, ayusin natin kung saan may kakulangan, at manatiling bukas sa mga posibleng paraan upang mas maging epektibo at patas ang ating mga pulisiya sa enerhiya. Sa likod ng bawat bayarin sa kuryente ay mga pamilyang Pilipino, mayaman man o mahirap, na araw-araw ay nagsisikap para makaraos. Muli, maraming salamat, Mr. Speaker, dear colleagues, at magandang gabi po sa ating lahat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable J.C. Abalos to the Committee on Rules for its proper disposition. Is there any objection? Hearing none, the speech of Honorable J.C. Abalos is referred to the Committee on Rules.